Guys, ako nga pala si Angela. Itong channel namin is about sa mga, syempre, nag-evolve yung technology natin. So, may mga bagay na hindi pa aware yung iba. So, nandito kami para i-explain sa inyo yung mga bagay na yon. And, ayun, may mga kasama rin ako. Ito nga pala sila, Julius and Cedric. Ito si Julius. Ito si Julius, yung laging kalmado lang. Kalmado lang sa kahit may problema kami. And ito naman si Cedric, yung pinakakuya sa amin na laging nagbibigay ng solusyon sa bawat problema namin. So, ayun guys, inayos lang namin yung angle ng camera namin. So, ngayon, nandito kami para gawin yung project namin sa MST, which is yung pag-vlog and pagbibigay ng awareness na rin siguro sa mga tao. So, ano ba magandang pag-usapan natin ngayon, guys? Sa tingin ko, privacy eh. Privacy. Para magandang pag-usapan privacy eh. Kasi kahit saan, pwede mo na makuha yung mga info ng iba-ibang tao. So, about pre, may mga experience ka ba na? Siguro may relate natin sa kalagayan ng technology sa panahon ngayon. Lalo na, di ba, sa social media natin. Diba, halimbawa, nag-login tayo sa Facebook. Lahat ng impormasyon na makikita natin ay sinashare lang ng ibang mga friend natin. For example, kahit ng mga kapamilya natin, di ba? Oo, kahit hindi natin kakilala, nakikita nila yung information natin eh. Pati sa data mining, napapansin nyo ba guys yung pag search kayo, ay na madalas lumalabas sa sa newsfeed nyo. Ngayon, nag-search kayo ng ayun na madalas nagpapakita sa'yo. Naalala ko yung, kunwari, nagsasearch ako nung last time, nagsasearch ako ng stand ng cellphone. Tapos, nung pagtingin ko sa iba't ibang, mga application like Facebook, nakikita ko na rin yung stand ng cellphone, ganun. Makukulat ka na lang, di ba? Oo. Gugulan nga ako. Parang may nakakakta mo sa sa may account mo. Oo. Actually, madalas talaga siyang nangyayari sa akin. Hindi lang nito. Like, years na rin siguro. Kasi, dati pa naman yun eh. Hindi lang aware talaga yung mga tao. So, ayun. Ito ba guys, naranasan nyo na yung, di ba, may Facebook account kayo. Yung main account nyo halimbawa. Oo. Tapos magugulat ka na lang, may duplicate, tapos sasabihin ng kamag-anak mo sa'yo. Ikaw ba to? Oo, ikaw ba yun? Minsan maloloko pa sila sa mga pinagpo-post ng dami account. Oo. Tapos, Tawag ko doon, sabi ni Google. ayun, yun nga. At saka dahil doon, nasisira din yung pangalan ng iba. Phishing, ginagamit yung account na yun para pang biktima ng mga, halimbawa, kamag-anak. Oo. Chat nila yung kamag-anak mo na yun. Tapos halimbawa, i-click ka ng site. Kaya magpapasa ka ng load. Ganun yung mga scam kasi, mga modus. Pero, oo. Kung sa bagay nga, ganun nga talaga. Kahit hindi talaga siya ganun kahalaga, kaimportante. Ginagawa talaga nila lahat para makapambiktima sila at makuha nila yung iba pang information ng mga connected sa atin. Yun. Minsan, control lang. Minsan, ginagawa talaga nilang hanap buhay kasi marunong silang gumamit ng Minsan may magte-text na lang sa'yo nanalo ka sa lotto. Oo. Alam nila yung basic yung yung number mo na yun. Pero kadalasan, di ba, random lang naman. Kaya init dito, di pa tayo pwesto. Tara. Init. At saka pili na rin tayong inumin. Okay guys, lilipat lang muna kami. Bye-bye. Wow, bye-bye. So guys, napakainit kasi yung lagi. Kailangan natin ng pampalamig mga tol. Delete na ba kami, James? Wala akong pera eh. Okay, tama. Ay, Nag-usapan natin kanina yung mga problema na nararanasan natin sa internet. Paano kaya natin masusolusyonan? May naisip ba kayo? Ano yan, Julius? Pinapakita mo ba yung reaction mo? Reaction video ba? Kakalabas lang namin ng Hey Alpha Mart. guys, what's up? Ayan o. Kalalabas lang guys sa Alpha Mart. Napakalamig. Ayaw ko lang. Bumili kami. Pakainit kaya nagpalamig muna. Saan ba tayo pupunta? Wala, di ko nga rin alam ba. Tapos wala tayong mapupuntahan.
Dahil pinag-uusapan natin kanina mga pre. Sa privacy ba? Diba? Ikaw ba pre, as a IT student, paano mo masusolusyonan? Ano, kasi IT ka eh. Alam mo yung mga pasikot-sikot sa ano eh. Siyempre, awareness talaga. Magbibigay ka talaga ng awareness. Ano? Magbibigay ng awareness. Ay, ikaw pre, ano ano? Parang kukunin ni Lord gago. Okay lang yan, sige. Ano tayo? Wait lang, lilim lang kami. Dito tayo sa bahay. Magkaka-skin cancer namin. Ikaw ba pre? Tara dito ka. Ay, syempre, as an IT, gagawa ka ng kunwari mga pwede siguro application para ano natin, secure or ano tamang word dun para maano lang, natin guys. yung privacy natin. Wait lang guys, let me cook. Ay, Ay. wow! May Okay. sinasabi si Cedric. Ito guys, pinaka-basic. Ito alam na natin bilang IT student. Oh. Siyempre, think before you click. Think before Diba? you click daw. Basahin muna ng maigi at intindihin. I-observe muna kung ano yung content, ganun. Diba, minsan Kung ano yung mga natin- nakikita natin. Diba guys, minsan napakatamad natin mag-type o kaya magbasa. Ayan ba may nakita tayong terms and conditions? Titingnan na lang natin yung check, hindi na lang ang pipindutin natin. Kaya nangyayari, na-scam tuloy tayo, di ba? Tsaka i-legit check nyo din. Tingnan nyo kung tama yung link. Minsan kasi magkamukha lang, pero magkaiba yung Oo. Yung katulad dun sa mga Site. umabot ba sa'yo yung sa may Jollibee? ano sa Jollibee. Yung parang may link na something manalo ata ng pagkain sa Jollibee, ganun. Tapos once na i-click mo siya, mag-auto share sa mga friends mo sa message, ganun. Yung sinasabi ko guys na think before you click, kasi kaya ako sinabi tungkol sa privacy. Di ba minsan may mga apps tayo na ini-install sa cellphone natin. Di ba pag na-install natin yon, maghihingi ng permiso yon kung i-allow ba natin yung access dun sa mga messages, sa mga contacts natin, sa mga pictures. Siyempre para tayo nada-data mine ng mga applications na yun, kagaya na lang sa Facebook, di ba? Kaya sinasabi ko, think before you click. Bago mo i-accept yung mga terms na yun, kailangan siguraduhin mo muna na dito, alam mo Ayan. yung mga Matuto magbasa ng terms and condition daw, tsaka yung mga permit. Wait lang guys wait lang. andito tayo ngayon sa simbahan. Naghahanap po ako ng pagtatapunan ng basura. Si Angela po, tingnan niyo po. Napakabait po niyan. Lagi po siyang nasa simbahan guys. Saka si Julius, yan. Sa sobrang... Ayan, bakit ako? Guys, napakainit ngayon. 40 degrees. Oo, 43 degrees. Grabe. So, Kagagaling nga lang natin sa aircon ngayon. Tingnan mo, uus na. Napaisip ako dun sa ano, Ano? sa mga pinagsasabi nyo kanina. Ano kaya magiging impact na kung nalaman ng iba? di ba guys, kapag naging aware na nga tayo, kagaya nga ng sabi ni Angela. Naging aware na. yung Naging mga tao. aware na. Mabawasan na yung mga kumbaga illiterate pagdating sa technology, di ba? Oo. Yung mga, 'di ba? Dahil dun sa mga pag-click-click natin, minsan na pa tayo, na focus pa ng pagkaano ng pera natin, yung pagkawala, ganun. So, ayun, ngayon, pagka alam na natin yung gagawin natin, hindi na talaga natin hindi na tayo mabibiktima, hindi na tayo mawawala ng pera. Di ba? Di ba guys, pagka gaya nga ng sabi ni Angela, pag aware na tayo, hindi na tayo basta-basta may scam. Oo. Ikaw ba, Julius? Sa tingin mo, pag naging aware na yung mga tao, Pag aware na yung tao, syempre magiging mas private na yung information nila. Ayun. Hindi lang sila basta-basta maglalagay ng information through internet. Kasi, maglagay ka ng birthday mo, bigla mong ba't alam mo yung birthday ko? Hindi mo alam, nalagay mo na pala sa Facebook. Keep it secret yung ibang information. Wag basta-basta magbigay ng information through internet. Wag basta-basta post. Lalo na yung meron pa akong nabilitaan nun, pre. Nag-post ng ng pera, hinold up. Ay. Ayun. baka nanalo sa loto, di ba? Ganun mga nangyayari, guys. Kaya yung mga information, wag lahat sa internet.
at huwag basta-basta maniniwala. Kasi, 'di ba? Yung mami ko dati, walang alam talaga sa internet, like yung kuya ko, yung pinsan ko, humingi sa kanya ng pera. Kala niya, siya pa, yung pinsan ko pa rin yun. Nung after niyang bigyan ng pera, 300 pesos. 300 pesos lang, maliit pa yun. Pero yung iba, malaki pa yung nakukuha sa mga tao eh. Yung mga nangahack na yun, malaki pa nakukuha sa mga nakapaligid dun sa hinakan lang Facebook account. So, yung sa mami ko na yun, naman na yun, nung first time niya na yun, naloko pa siya, na-scam pa siya. Pero after nun, parang natuto na siya. Hindi parang, natuto talaga siya. Kasi tuwing may mga nagpapaload sa kanya or humihingi ng pera, tinatawagan niya muna. Ganun. So, isa siya sa mga nabawas na naging biktima nung mga ganung pangyayari. Yan. Oh guys, narinig yung sinabi ni Angela. Kumbaga, we learn it the hard way. Buti nga yung nahack na yun, binalik pa yung pera. Naawa kasi siya. Naawa. Going Kasi- back to the topic, di ba? Impacts. Oh, ano nga ba magiging impact sa atin kung sakali maging aware tayo? Di ba? Ayun, mababawasan. Oh, hindi lang Tulad mababawasan kay yung mga Mami. biktima, guys, ha. Ito pinakamahalaga. Kailangan mabawasan yung mga nang bibiktima na yan. Kasi di ba kapag wala na silang nabibiktima, wala na silang napapala sa mga ganun. Oh. Ba't pa nila gagawin yung mga... Oo, totoo. Oo nga, no? Diba? Kumbaga, Oo, pagka nabawasan yung mga nabibiktima, o yung mga hindi masyado aware, ano? diba, kadalasan lang naman ng mga taong gustong umaccess ng mga information natin is may mga malicious intent sa atin. Diba? Hindi lang naman basta-basta yan, mga kamag-anak lang natin, mga ganun. Siyempre, pag nakakuha nila yung mga information natin, pwede nang gamitin sa atin yon. Tama yan, guys. So, ayan guys, may reklamo si Julius. Ano yung reklamo mo? Lumayo na kami sa topic eh. Naging scam na eh. Di na privacy. Ayun, so, i-explain naman namin kung bakit parang napunta na rin sa scam. Kasi, syempre, pagka nag-share ka ng privacy, tapos nagamit ng tao na yun, yung mga personal information mo, kunwari sa mga accounts mo, ganun. Syempre, lalo na sa Facebook, yun nga, yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga friends mo dun, i-scam sila, ganun. Kasi, kinuha na yun sa Facebook mo, dahil nga may nakuha yung personal information na na-share mo, ganun. Yan. Dito kami sa simbahan. Nag-iisip-isip kami kasi yung kasama namin si Jonas Ken, maaga siya umuwi guys kasi may sakit siya. Masakit ulo niya. So hindi namin siya Ano kaya ginagawa ni Jonas Ken ngayon? Jonas Ken, magpakita ka naman. Hi guys! Ako nga pala si Jonas from Tech Scholars and nandito lang ako para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa data privacy. So, alam naman natin na dapat nag-iingat tayo sa mga sinashare natin sa internet. Pero ano pa ba yung mga additional resources na pwede nating mapagkuhanan para mas lalo pang mapatatag yung data privacy natin? Una dito is yung mga encrypted messaging apps. Karaniwan kasi sa mga messaging apps na ginagamit natin is cloud-based yung pamamaraan nila ng pag-store ng messages natin. Pero may risk din kasi ito na ma-expose yung mga messages natin sa mga hackers. Pero pag gumamit tayo ng encrypted messaging apps, end-to-end yung connection. So, hindi na natin kailangan na mag-alala sa mga hackers. And lastly, VPNs or Virtual Private Networks. So, karaniwan naman natin ginagamit yung mga VPN para ma-access yung mga content sa ibang bansa na hindi natin ma-access dito sa atin. Pero pwede din siyang gamitin para maitago yung IP address natin. At saka may encrypt yung mga information na sinasend natin sa internet. Next naman is yung mga privacy-focused web browser. Yung mga browser kasi na to, automatically nila dine-delete yung search history mo at saka mga cookies para malimit yung mga information na ginagather sa'yo ng mga websites. So guys, masabi ko lang sa bandang huli is be responsible with our actions, lalong-lalo na sa mga pinopost natin, di ba?
Sa akin, be private. Huwag kayo basta-basta ng post. No? Huwag din kayo basta lagay-lagay na information. Huwag kayo magpapasikat ha. Kakasama nyo din yan. And lagi tayo mag-observe. Tulad ng sinabi ni Cedric kanina, think before you click. Okay guys, may last pa ako. Ay, sige. Sa'yo na. Eto, wag natin kakalimutan. Basic principle ng human being, di ba? Be respectful. Lagi nating i-respeto yung privacy ng ibang tao. Di ba? Ayun lang po guys. Tama. At guys, bago ako magpaalam sa inyo, meron akong hinahandang challenge para sa inyo mga viewers. Sa comment section ng video na to, i-post nyo yung mga naging experience ninyo sa data privacy and scams. Pati na rin yung mga naging takeaway ninyo sa experience na yon. Para naman maging dagdag kaalaman na rin. Yun lang po. Bye guys and stay safe. So yun lang po guys, kami po ang Tech Scholars. So sana po nakatulong po kami sa inyo ngayon. Guys, dito na po nagtatapos ang aming vlog. So, sorry. Uuwi na po kami. Yan. Bye-bye. Bye. Sana nakatulong kami sa inyo. Ayun na. Wala na ba kayo sasabihin? And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls. And